Hey, what's up guys? So, it's been a long while, no? So, medyo busy-busy lang ako. So, ito, naalala ko lang meron niya pala akong triangular bandage. So, last year pa to. Nakuha ko to nung nag-caregiving ako tapos habang nag-aaral ko ng caregiving, meron kaming BLS. So, pag nag-BLS ka, binibigay to. So, sa video na to, tuturuan ko kayo ng top 10 secret ng triangular bandage. So, ito, pwede mo tong gawin kahit mag-isa ka lang sa loob ng bahay. Halimbawa, may nangyari sa'yo hindi maganda, ma-apply mo to. So, itong triangular bandage, may mga tawag dyan. So, ito yung hawak ko sa kanan. Ito yung apex. Lalayo tayo. Yan. Ito yung tail. Kabilang dulo, tail. Tapos, ito yung ating base. Ito. Tapos, ito, side. Side. So, kailangan, pinaka-basic, dapat alam mo kung paano mag-narrow cravat. Cravat. Yan. So, basic lang to ha. Bali, gamit ko kasi yung front camera. So, baka mamaya itong kanan maging kaliwa. So, yung paggawa ng ating cravat, napakadali lang. Eto narrow cravat na ating gagawin, hawakan mo muna itong apex. Tapos, hawakan mo rin itong base. Ganyan ang tamang paghawak. Yan o, parang ikiklip mo lang siya. Tapos, yung unang tupi, papunta sa'yo. Yan. Alright? Tapos, mamaya check natin yung POV para makita nyo kung ano yung nasa point of view ko. POV nga eh, no? So, ayan, mapapansin nyo, meron dyan triangle. So, itong hands nyo or finger, ipapasok nyo siya dito. Tapos, ipipinch nyo lang, tapos itutupi. Ganyan. Pinch, tupi. So, ayan na. Hindi mo na kailangan ganyan-ganyan. Hindi mo na kailangan ng mga ganon-ganon. Basta ganyan lang. Okay? May triangle ka na dito, may triangle ka na rin dyan. So, next step natin ay itutupi mo naman siya palabas sa'yo. Pag ganyan. Yan. Alright? Ganyan lang. Hindi mo na kailangan ganyan-ganyanin. Kailangan tupi lang ng ganyan. At pagkatapos, pasok mo yung finger mo dito, pipinch mo uli, tapos itutupi mo lang. Yan, pinch, tapos baliktad, tupi mo na. So, meron na tayong semi-cravat. Yan, ganyan ang itsura niya. Yan. Tapos, ang next step natin, so, ang hawak mo dyan, ganito. Tapos, itutupi mo lang siya papunta sa'yo. Ganyan. Papunta sa'yo. Tupi mo, papunta sa'yo. Yan. Tapos, baliktarin mo na. Tapos, ayan na, meron ka ng narrow cravat. So, itong narrow cravat na to, pwede mo na siyang gamitin sa, halimbawa, may laceration ka dito, pwede mo na siyang gamitin dyan. So, bago mo yun gamitin, make sure na kuha ka muna ng towel or face towel or anything, kahit pa nyo pwede. Basta yung pwede mo siyang ipang tapal. Halimbawa, ganyan. No? Nandito yung laceration mo. Yan. Tapos mag-isa ka lang sa bahay. So, itong narrow cravat na to, pwede mo na siyang itapal dyan. Ayan. Tapos, ilock mo lang, isang lock lang. Yan. Hindi masyadong maigpit para yung
ating blood flow sa ulo ay normal pa din. So, isang lock lang dito. Tapos, mag-aano na tayo, square knot. Yung square knot, ang purpose nito is para pagdating sa ER, madali lang tanggalin ng ating mga nurse. So, halimbawa, ito yung ating kanan, ito yung ating kaliwa. So, right over left. So, itong right, ipanglalak mo siya dyan sa ibabaw. Tapos, hindi masyadong maigpit. Tapos, itong left naman, over right. So, ganyan. Ayan na. Tapos, para maganda tignan, tatago mo lang. Ayan, tago mo lang siya. Tapos, ayan na. Okay na yan. Tapos, biyahe ka na. Ngayon, ang pagtanggal naman yan, so, takin mo lang tong isa. Yan. Tapos, ganyan lang. So, ngayon, tignan natin yung tignan natin yung POV, yung paggawa ng narrow cravat sa point of view ko, yung close up dito. Ito yung ating apex. And then, yung base. Ito yung base. Ganyan ang paghawak. Parang nakaklip lang. Ganon din dito sa apex. Unang tupi, papunta sa'yo. Tapos, pasok mo yung finger mo dito, yung hands mo dyan. Tapos, i-pinch mo siya pabaliktad. Alright? Next na tupi, palabas. Tapos, pasok mo yung finger mo ulit dito. Pinch mo lang, tupi mo siya, pabaliktad. At meron ka ng semi-cravat. Next na tupi, ganito. Papunta sa'yo. Tupi. At meron ka ng cravat. Narrow cravat. So, halimbawa, may laceration ka dito, no? So, kuha ka muna ng gauze pad, towel, or face towel na pwede mong ipantapal. Tapos, gamitin mo na ang iyong triangular bandage. So, press mo lang dyan. Huwag masyadong maigpit yung pagkakatali. Para hindi ka naman masakal, ano? At para yung blood flow mo sa ulo ay normal pa din. So, lock tayo dito sa baba. Tapos, mag-lock. Pwede na tayo dito mag-square knot, no? So, ganun pa rin. Lagi lang ganun. Right over left. Ayan. Tapos, left over right. Yan. Yan. Tapos biyahe ka na sa hospital o sa clinic. So, tatanggalin mo naman yan. Ganyan lang. Ganun lang siya kadali. So, halimbawa naman na injury ka. No? Na-injury tong shoulder mo, kaya tong arms mo. Ayan. Ganyan siya. So, kahit na-injury naman yan, nagagalaw mo pa rin naman to. So, gagawin mo lang, itong triangular bandage mo, panghawak mo siya dito, tapos, ganyan mo lang. Ayan. Tapos, itong injured part mo, pasok mo siya dito. Ayan. And then, pwede ka nang mag-lock dito. Ayan. Masyadong mataas yan, pero okay lang. Maglalak ka na dito. Ayan. Ayan. Tapos, ayan. Ayan. Tapos, tago mo lang. Para maganda tignan. Ayan. Tapos, bahay ka na. Okay na yan. Para at least, itong injured part na to, hindi naman siya nakalaylay ng naglalakad ka ng ganyan.
no? At least naglalakad ka, okay pa din. So, yung isa pang technique nito, tuturo natin. So, halimbawa, ang injured part natin ay ang ating shoulder pa din. Kumbaga, nakalaylay na siya ng ganyan, no? Pero nagagalaw mo pa din. So, kunin mo lang yung triangular bandage, kunin mo yung apex, tapos gagawin mo, ibubuhol mo na siya. Ayan. Tapos kukunin mo yung tail. Ito yung tail, no? Tapos yung apex, nakaharap siya dito. So, kunin mo to, cover mo siya dito sa iyong ayan, sa iyong leeg. Tapos ayan, gaganyanin mo lang siya, no? Tapos pwede ka na dyan magbuhol. Pwede ka na dyan magbuhol. Ayan, adjust mo lang. Ayan. Gusto mo nakatago ang iyong finger, pwede rin. So, ayan. Ayan, no? Ayan. Tapos biyahe ka na. At least, hindi natatagtag yung shoulder mo, no? Yung injured part mo. So, halimbawa guys, ang injury natin ay ang ating left arm. So, meron kang laceration dito o kaya dito, same approach lang yon. So, kuha ka na anything na pwede mong ipantapal para ma-stop lang yung bleeding. Yan. Tapos, gamitin mo na ang iyong triangular bandage. So, parang gagawa ka lang ng figure of 8. So, ganyan. Tapos, pwede mo na itong ibuhol. Ayan. Again, hindi masyadong mahigpit. Ayan. So, pwede yan dyan. Kung anong ginawa mo dito, ganun din yung gagawin mo dito. So, halimbawa, meron ka naman laceration dito sa iyong left leg. So, same method lang din. So, tatapalan mo siya. Tapos, gamitan mo na ng triangular bandage. So, buhol mo na dun sa ilalim. Tapos, pwede ka na uli dito mag-square knot. Hindi masyadong mahigpit. Yan. Okay na yan. Tapos, pwede mo na itong itago. Tatanggalin mo naman. Kunin mo lang itong kabilang dulo, yung tail. Tapos, takayin mo siya. Okay? So, ganun din yan. Kung dito naman yung injury mo, ganun din. Same approach lang din. Kung ano yung ginawa mo dito, ganun din dito. Tapos sa paa, ganun din. Gawin natin yun sa paa. So, halimbawa, ang laceration mo ay dito, o kaya ay dito. Bawa, nakatapa ka ng bubog. Ayan. So, gagawin mo lang, tapalan mo muna uli. No? Tapos gamitin mo na yung triangular bandage mo. Yan. Ikot mo lang siya dyan. Ayan. Tapos, from here, pwede na tayo mag-square knot. So, yan. Tapos, left over right. Yan.
Tapos kung tatanggalin mo naman, takay mo lang ito pa ganyan. Tapos, good. Okay, Docs. Yun yung mga bandaging techniques na kaya mong gawin kung ikaw lang mag-isa sa loob ng bahay. So, ituturo ko ngayon kung paano yung mag-square knot sa bewang natin i-demo, no? Tapos kung paano yung magtupi ng ating triangular bandage kung tapos mo lang gamitin. So, kung mag-square knot tayo, ito yung kanan, no? Kanan, kaliwa, right, over left. Yan. Tapos itong kaliwa, tapos itong kanan, itong kaliwa ang over the right. Yan. Kahit ipitan mo yan, okay na yan. Ngayon, paano mo siya tatanggalin? Takin mo lang tong isang part. Tapos, pwede mo siyang i-release. Ganon. Ngayon, ang pagtupi. Pagtupi. So, halimbawa, tapos ka nang gumamit ng iyong triangular bandage. So, ang pagtupi niyan, ganito lang. Patong mo lang siya sa table. Tapos, tutupi mo lang siya. Ganyan. Ganun lang pagtupi. Tapos, isang tupi uli. Okay na yan. Tapos, lagay mo na sa bulsa mo.